Paano bumangon sa isang maling desisyon? Sa mga maraming maling desisyon. Katulad mo, nagkamali tayo. Nagkamali ako. Marami ako mga desisyon na masama, na mali, nagkasala. At alam mo, maraming palpak sa buhay ko. Maling negosyo, halimbawa, or maling mga kaibigan na pinili, or, marami tayong pagkakamali. Ang tanong pwede bang bumangon? Pwedeng-pwede 5 hakbang na kailangan mong gawin para makabangon sa mga pagkakamali nating mga desisyon. Mga maling desisyon sa ating buhay. Makinig ka, pagpapalain ka. Unang-una, you need to take full responsibility. Talagang tanggapin mo itong responsibilidad ko. Pananagutan ko to. Alam mo, madali kasi magsisi eh. Di ba? Pag nagkamali ka, kasi naman, siya, tong taong ito, tinulak ako, tinukso ako, dahil dito hindi ako tinulungan, tuloy, ayan, bumagsak ako. Ayan, ang daling gawin yun. Yun ang ginagawa ng maraming tao. Pero pag ginawa mo yun, sasabihin ko sa iyo, binibigay mo ang kapangyarihan mo sa iba para magbago. Sinasabi mo kasi, binibintang mo, sinisisi mo, ito, ginawa niya yun sa akin. O sino may kapangyarihan? Siya. So paano ka magbabago kung binigay mo na kapangyarihan mo sa kanya? Hindi, kailangan sabihin mo, tinatanggap ko, pananagutan ko, responsibilidad ko. So, anong ginagawa mo? Inaangkin mo ang kapangyarihan para magbago. Ikaw ang magbabangon ng sarili mo, hindi siya. Kasi, siya, ginawa niyo yun sa akin. Siya rin ang babangon sa iyo? Hindi, ikaw. So, number 1, take full responsibility. Number 2, apologize for hurting others. Meron kang sinaktan humingi ka ng tawad. Alam mo, may kilala ako, isang lalaki na anak siya ng isang tatay na hindi marunong humingi ng tawad. Kaya siya rin lumaki na hindi rin humihingi ng tawad. Alam mo, sa mga magulang na nakikinig sa akin, kailangan humingi ka ng tawad sa mga anak nyo. Kasi hindi lang dahil you want to repair your relationship, pero binibigyan mo ng halimbawa or modelo sa anak mo na ito ang dapat gawin. Humihingi ng tawad pag nagkakamali tayo. Alam mo, it's a very painful thing to ask for forgiveness. It's very humbling, but it's so liberating. Nakakalaya tayo pag tayo ay marunong humingi ng tawad. Number 3, dig up the lessons of your failures. Pag nagkakamali ka, parang ano yan saan ka nakakakuha ng diamante? Di ba? Sa ilalim ng lupa, dun, maduming-madumi, pero dun nakakakita ka ng diamante. Ganun po ang lessons. Underneath, yung sa dumi at sa lupa, anong makikita mo? Yung diamante ng yung lessons from your failures. Ang pinaka-importanting blessing, hindi mo na uulitin yung pagkakamali. Kasi na-realize mo, oo nga, ito yung pagkakamali ko kasi ito ginawa ko, kasi ganito yung ginawa ko, mali. So, learn from that. Number 4, focus on the present. Ang daling maging depressed na, discouraged, frustrated, naku naman, ba't ko ginawa yun? No? Tapos hanggang doon ka na lang, naku naman, depressed, discouraged. Hindi. Move forward, move on. Nagkamali, totoo yan. Pero may bagong buhay ako ngayon, may bagong pagkakataon, bagong pintuan nakabukas dito. I have a new life today. Kasi kasama ko si Lord. Kasama ko siya. Aayusin namin to. Diba? Ang galing. At number 5, take action. Kasama mo ang Panginoon. You've got to make a decision. Alam mo, ang dahilan kung bakit maraming tao hindi nagtitake ng action, takot. Pero nakalagay sa Bible, perfect love casts out all fear. Mahal ka ng Panginoon. So tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos so that you can rise up again and take action. I'll read you the gospel for today. Alam mo, sinabi dito, Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "What is your opinion? A man had 2 sons, dalawa anak. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.'
And he said in reply, I will not. Hindi daw. But afterwards, he changed his mind and went. Di ba? Yun yung lesson na yun. O, nagkamali ka, mali yung decision mo. Pero binago niya. At ginawa niya yung tama. Yan ang kailangan natin gawin. O, pero nagbigay ng isa pang halimbawa si Jesus. And then sinabi niya, the man went to the other son, gave him the same order. He said in reply, yes, sir, but he did not go. O, baliktad naman to. So sinabi ni Jesus, which of the two did his father's will? They answered, the first. Jesus said to them, amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. Di ba? Ang galing. Yung mga tax collectors, yung mga makasalanan, nagbagong buhay. At yan ang pwede nating gawin. Nagkamali tayo dati, hindi ibig sabihin, lagi na lang tayo doon sa pagkakamali natin. Pwede tayong bumangon. Kaya dapat magdasal tayo ngayon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, kailangan ka namin. We need your help. Come, Jesus. Come, Lord. Change our lives. Fill our lives right now with your power. Panginoon, tulungan mo kaming bumangon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong buhay, bagong kinabukasan. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Kaibigan, bumangon ka. Bumangon ka ngayon sa bagong buhay. Ako'y nagpapasalamat sa mga full-tank supporters na dahil sa inyo at tulong nyo, ginagawa natin ang ating mission. Maraming salamat. Kung hindi ka pa full-tank supporter, come and join the fun. Kung Facebook ang gamit mo, click mo lang yung nakalagay support now sa ilalim ng video. O kaya naman kung YouTube, pakiclick yung button join kung computer ang gamit mo. And bilang pasasalamat, papadalang kita ng full tank Saturday and Sunday. God bless you. I will see you tomorrow.